Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Trixie na disgrasya sa sobrang kalasingan. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Matapos nga ang hearing sa korte, pumunta ng CR si Lilet para kausapin ang sarili niya. Paraan niya ito para mailabas ang nararamdaman niya. Sakto naman at nag-CR din itong si Meredith, kaya nagkita sila nito sa CR. Nang paalis na sana si Lilet ay bigla itong nadulas. Buti na nga lang at nahawakan ni Meredith ang kamay ni Lilet, kaya hindi ito bumagsak ng tuluyan. Laking pasasalamat nga nitong si Lilet dito kay Meredith dahil tinulungan daw siya nito kahit malaki ang tampo nito sa kanya. Tiyempo naman at sinundan nitong si Eira si Meredith. Nakita niya na magkahawak ang kamay ng dalawa. Kaya naman nagalit at nag-init ang ulo nitong si Eira. Pinagsabihan niya ang mami niya na huwag lalapit kay Lilet. Nagpaliwanag naman si Meredith dito nga sa nangyari. Kaya naman hanggang sa pag-uwi nila at nakasakay na sila sa kotse ay inis at galit na galit pa nga din itong si Eira sa nadatnan niya kanina sa mami niya at kay Lilet dahil ginagawa lang daw yung way ni Lilet para madistract siya sa kaso at hindi siya makapag-focus at para maging close na ulit itong si Meredith at Lilet. Nang hingi ng pabor si Eira sa mami Meredith niya na wag na siyang lalapit dito kay Lilet. Sinabi ni Meredith na walang problema yun dahil hindi niya naman nakakalimutan ang ginawa dati sa kanila ni Lilet na halos masira ang pangarap ni Eira. Nabunutan naman ng tinik si Eira dahil sumunod sa kanya ang mami niya. Samantala, habang lutang pa si Lilet sa nangyari, tumawag sa kanya si Ramir. Pauwi na si Ramir galing sa bahay ni Emily. Masaya siya na alam niya na ang totoo. Kaya naman tinawagan ni Ramir si Lilet para sabihin na magkita sila nito bukas dahil may importante siyang sasabihin dito. Una nga ay sinabi ni Lilet na bakit hindi mo na lang po sabihin ngayon. Sinabi ni Ramir na ayoko sa telepono. Mas maganda siguro magharap tayo. It's important. Kaya wala na nga nagawa itong si Lilet kundi mag-antay ng kinabukasan sa sasabihin nitong si Ramir. Samantala, nagpunta si Lilet sa kulungan para dalawin si Nanay Chato. Ikwinento niya kay Nanay Chato na pareho sila nilanggay ng naging sitwasyon, kaya hindi daw siya papayag na hindi manalo sa kaso dahil yun lang daw ang paraan para makapagsama ulit sila nito. Sinabi ni Lilet dito na maswerte itong si Langgay dahil hinanap siya ng totoong nanay niya at ito nga ay si Nanay Chato. Samantalang siya nga daw ay hindi alam ni Lilet kung hinahanap din ba siya nito o pinabayaan na talaga siya. Pinalakas naman ni Nanay Chato ang loob nitong si Lilet. Sinabi niya kay Lilet na wag mong isipin yan. Siguro naman lagi ka pa din niyang iniisip. Huwag kang mawalan ng pag-asa. May awa ang Diyos. Dito nga ay biglang sumaya si Lilet at nagkaroon ulit siya ng pag-asa na baka balang araw o isang araw ay makita na din niya ang matagal niya nang hinihiling na makita at makasama ang matagal niya nang hinahanap na mami niya. Samantala, habang nag-uusap si Nanay Chato at Lilet, humingi naman ng pabor si Nanay Chato kay Lilet. Nagtataka si Lilet kung anong pabor kaya ang gusto ni Nanay Chato na ipagawa dito sa kanya. Sinabi ni Nanay Chato na simple lang naman daw ang pabor na hinihiling niya kay Lilet. Yun nga lang daw ay ang wag pabayaan ang anak niyang si Langgay. Lalo pa nga at buntis ito. At hindi niya alam ang ginagawa niya. Sinabi ni Lilet na wala pong problema, Nanay Chato. Gagawin ko po ang lahat para alagaan si Langgay. At alam ko naman po na hindi siya pinababayaan sa lugar na pinag-iwanan ko sa kanya. Kaya naman palagay na ang loob ni Nanay Chato dahil alam niyang hindi pinababayaan ni Lilet ang anak niyang si Langgay. Nangako si Lilet na gagawin niya ang lahat para manalo sa kaso.
para hindi na mahirapan pa si Nanay Chato na mag-isip kung kamusta na nga itong silanggay at para magsama na muli silang dalawa. Natuwa si Nanay Chato kay Lilet dahil kahit kakakilala lang nila ay magaan na ang loob nito sa kanya. Bukod pa nga doon ay tinutulungan pa siya nito. Samantala, dahil nga sa tampo ni Trixie sa daddy niyang si Ramir, nagpunta siya sa bahay ng kaibigan niya para mag-inom. Nakarami na si Trixie ng alak na nainom, kaya pilit na siyang inaawat ng kaibigan niya. Dahil matigas nga ang ulo nitong si Trixie ay hindi ito nagpapaawat sa kaibigan niya. Tuloy pa rin ito sa pag-iinom niya. Sobrang na-miss daw ni Trixie ang alak dahil matagal-tagal na din daw ang huli niyang pag-inom. At ngayon daw ay kailangan niyang uminom para makalimutan ang ginawa sa kanilang pagsisinungaling ng daddy niyang si Ramir. Gusto niyang magwalwal para makalimutan na nagkaayos na ulit si Lilet at ang daddy Ramir niya. Sa kalasingan nga ni Trixie, tumayo ito para magwalwal. Pinigil naman siya ng kaibigan niya. Nagagawan sila sa baso na punong-puno ng alak. Ayaw magpatalo ni Trixie kahit gumigewang-gewang na nga ito sa sobrang kalasingan. Sa hindi sinasadya ay naitulak siya ng kaibigan niya. Sanhi nito ay natumba si Trixie at nabagok. Nagpanik ang kaibigan niya at agad niyang dinala si Trixie sa pinakamalapit na ospital para maipagamot ito. Dahil nga sa takot ng kaibigan niya, pinatawagan na lang ng kaibigan ni Trixie ang mga magulang nito sa ospital. Samantala, sa bahay nga nila Ramir, paalis na sana siya para kitain itong si Lilet. Pero biglang may tumawag dito kay Patricia. Nagulat sila na galing ito sa isang ospital. Kaya naman nataranta silang dalawa at nagulat kung ano ang nangyari dito. Napag-alaman nila ng dalawa na naaksidente daw ang anak nilang si Trixie. Kaya naman agad-agad nila itong pinuntahan. Samantala, inspired naman ang ating bida na si Lilet habang kausap niya itong si Ces. Dahil hanggang ngayon daw ay pinapanalangin pa din niya na makita niya ang nanay niya dahil nga sa sinabi nitong si Nanay Chato. At sana daw ay maipanalo niya ang kaso na hawak niya ngayon. Bukod pa nga daw doon ay pinapanalangin daw nitong si Lilet na sana ay magkaayos pa sila nitong si Trixie. Kahit na nga marami ng kasalanan itong si Trixie sa kanya. Maya-maya, nagulat sila nang may tumawag sa labas ng bahay nila. Boses nga ito ni Ramir. Kaya gulat na gulat itong si Lilet kung bakit nagpunta pa itong si Ramir sa bahay nila. Samantalang, magkikita naman sila nito. Masasabi at maaamin na kaya nito ni Ramir ang buong katotohanan? Ano na kaya ang lagay ni Trixie? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.